10 mga nakalimutan ng mga languages at scripts. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang wika ang susi sa ating pagkakaunawaan. Ibig sabihin, kung walang wika, magiging magulo ang ating pamayanan. Subalit, bukod sa mga wika na meron tayo sa kasalukuyan, mayroon ding mga sinaunang wika at mga scripts na tila nakalimutan na ng mga tao o maaari namang hindi na ginagamit dahil mas tinatangkilik na natin ang mga modern languages na meron sa kasalukuyan. Ngunit alam mo ba na malaki ang naging ambag ng mga sinaunang languages and scripts sa pagbuo ng mga salita na ginagamit natin sa kasalukuyan? Oo, tama. At sa video ngang ito ay pag-uusapan at aalamin natin ang 10 mga nakalimutan ng mga wika at mga scripts. Kaya naman, simulan na agad natin. Number 1. Sumerian. Ang wikang Sumerian ay isa sa mga pinakaunang wika sa kasaysayan ng tao. Ginamit ito sa ancient Mesopotamia, sa rehiyon ng Sumer na ngayon ay bahagi ng Iraq. Ang Sumerian ay isang simpleng wika na walang pagbabago sa anyo ng mga salita tulad ng mga verb at noun. Sa halip, gumagamit ito ng mga partikular na bahagi ng salita upang magbigay ng kahulugan. Samantala, ang pinakamatandang ebidensya tungkol sa paggamit ng Sumerian ay mula noong huling bahagi ng 4th millennium BCE. Ang mga sinaunang sulat ay ginawa gamit ang cuneiform script. Ito ang isa sa mga pinakaunang sistema ng pagsusulat. Nagsimula ito bilang mga larawan na unti-unting naging mga simbolo na kumakatawan sa mga salita o tunog. Ginamit ang cuneiform para sa pagre-record ng transaction, pamahalaan, literatures at mga sacred texts. Bukod dito, ang grammar ng Sumerian ay iba sa mga wika na meron tayo ngayon. Ito ay isang ergative-absolutive language. Ibig sabihin, ang mga noun na tumatanggap ng action sa isang intransitive verb ay may ibang marker kumpara sa mga gumaganap ng action sa isang transitive verb. Maliban pa dito, isa sa mga kakaibang characteristics ng Sumerian ay ang paggamit ng mga affix upang baguhin ang kahulugan ng mga salita. Ang mga affix na ito ay maaaring mga prefix, infix o suffix na idinadagdag sa mga root words upang lumikha ng mga bagong salita o baguhin ang kanilang anyo. Ginagamit ang mga affix na ito upang ipakita ang iba't ibang aspeto ng verb tulad ng tense, aspect at mood, at pati na rin ang connection ng noun sa ibang mga salita sa pangungusap. Gayon din, sa loob ng libu-libong taon, ang Sumerian ay nanatili bilang pangunahing wika ng sining, science at pamahalaan sa Mesopotamia. Ngunit, sa paglipas ng panahon ay unti-unti itong napalitan ng Akkadian, isang Semitic language, bilang pangunahing wika ng rehiyon. Subalit kahit napalitan na, ang Sumerian ay patuloy pa ring ginamit bilang sagrado, literary at ceremonial language, katulad ng Latin sa medieval Europe. At natapos ang paggamit nito bilang wika sa pakikipag-usap noong 2000 BCE. Ngunit patuloy pa rin itong ginamit sa pagsusulat hanggang sa 1st millennium BCE. Sa kabilang banda, ang pag-aaral ng Sumerian ay nagbigay ng malaking ambag sa ating pag-unawa tungkol sa sinaunang kasaysayan at kultura ng Mesopotamia. Ang mga archaeological discoveries tulad ng mga clay tablets na nakasulat sa cuneiform ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa ekonomiya, batas, relihiyon at araw-araw na buhay ng mga Sumerian. Number 2. Hittite. Ang Hittite ay isang sinaunang wika na kabilang sa Indo-European family. Ito ay ginamit ng mga Hittite na isang makapangyarihang sibilisasyon sa Turkey noong 1600 hanggang 1200 BCE. Ang Hittite, na tinatawag ding Nesite, ay isa sa mga pinakamatandang nakasulat na Indo-European language. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa sinaunang mundo at sa pag-unlad ng mga Indo-European languages. Bukod dito, ang Hittite ay natuklasan noong mga unang bahagi ng 20th century. Natagpuan ng mga archaeologist ang mga clay tablets na mayroong cuneiform script sa mga gumuhong bahagi ng Hattusa, ang capital ng Hittite Empire. Ang mga tablets na ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng documents tulad ng mga agreement, batas, letters at mga records tungkol sa hari. Mahalaga naman ang pagkakatuklas sa Hittite dahil ito ang pinakamalaking documented Indo-European language bago ang Greek at Latin. Samantala, ang Hittite ay mayroong natatanging katangian. Isa na rito ay ang paggamit ng cuneiform script na isang sistema ng pagsulat na unang ginamit ng mga Sumerians.
Kinuha ng mga Hittite ang sistemang ito mula sa mga Akkadian at inangkop sa kanilang wika. Ang cuneiform script ay binubuo ng mga wedge-shaped marks na nakaukit sa mga clay tablets. Bukod dito, ang Hittite ay mayroon ding mga archaic characteristics na hindi na makikita sa mas bagong Indo-European language, tulad ng paggamit ng mga enclitic particle at ilang natatanging verb forms. Maliban pa dito, isa pang mahalagang aspeto ng Hittite ay ang mga hiniram na salita at impluensya mula sa iba't ibang wika sa rehiyon tulad ng Hurrian, Hattic at Sumerian. Ipinapakita nito na ang kultura ng Hittite ay may malawak na ugnayan sa iba pang mga sibilisasyon. Ang mga teksto ng Hittite ay naglalaman ng maraming records tungkol sa mga Diyos at ritual na nagpapakita ng masalimuot na sistema ng paniniwala na may impluensya mula sa iba't ibang tradisyon. Karagdagan pa, ang mga Hittite text ay isang mahalagang bagay patungkol sa kasaysayan ng Ancient Near East. Nagbibigay naman ng impormasyon ang kanilang mga records tungkol sa mga kaganapan tulad ng Battle of Kadesh na isang malaking labanan sa pagitan ng Hittites at Egyptians. Ang mga kasunduan tulad ng Treaty of Kadesh na itinuturing bilang kilalang oldest international peace treaty ay nagpapakita ng complicated diplomatic system ng Hittite Empire. Number 3, Etruscan. Ang Etruscan ay isang sinaunang wika na ginamit ng mga Etruscan, isang grupo ng tao na nanirahan sa Etruria, isang lugar sa Italy bago pa dumating ang mga Romano. Ang kanilang wika ay hindi pa ganap na nauunawaan dahil kakaunti lamang ang mga writings at inscriptions na natagpuan. Kaugnay nito, ang mga Etruscan ay nanirahan sa Etruria, isang rehiyon sa Central Italy, mula noong unang bahagi ng 1st millennium BCE. Sila ay naging makapangyarihan at nagkaroon ng malaking impluensya sa ancient Rome. At sa kanilang kasikatan, nagtayo sila ng mga city-states na mayroong mayamang kultura at ekonomiya. Ang Etruscan ay ginamit sa buong rehiyon hanggang sa unti-unti itong mapalitan ng Latin noong huling bahagi ng Roman Republic. Bukod dito, ang Etruscan ay gumagamit ng isang alphabet na kinuha mula sa Western Greek alphabet na batay naman sa Phoenician alphabet. Mayroon itong 26 letters ngunit nagbago ang bilang ng mga letters na ito sa iba't ibang panahon at lugar. Kadalasan, ang mga inscriptions ay nakasulat mula kanan papuntang kaliwa, ngunit minsan ay makikita rin ito na nakasulat mula kaliwa papunta naman sa kanan. Ang mga natagpuang text ay nakaukit sa iba't ibang materials tulad ng bato, metal at clay pot. At ang ilang kilalang inscriptions ay natagpuan sa mga libingan at mga offerings na may kinalaman sa ritual at relihiyon. Gayun din, ang Etruscan ay hindi bahagi ng Indo-European language family na kinabibilangan ng karamihan sa mga wika sa Europe. Sa halip, ito ay isang wika na walang malinaw na kaugnayan sa ibang kilalang wika. May mga teorya na nagsasabi na maaaring may connection ito sa ilang wika sa Anatolia o sa mga pre-Indo-European language ng Mediterranean, ngunit wala pang matibay na ebidensya na sumusuporta dito. Dahil dito, ang Etruscan ay itinuturing na kakaibang wika na may sariling katangian. Maliban pa dito, ang mga Etruscan ay kilala sa kanilang mataas na antas ng sining at architecture. Bagaman kakaunti lamang ang kanilang mga writings, nagbibigay pa rin ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kultura, relihiyon at pamumuhay. Number 4, Linear B. Ang Linear B ay isang ancient writing system na ginamit ng mga Mycenaean, isang sinaunang sibilisasyon sa mainland Greece. Nagsimula itong gamitin mula 1450 hanggang 1200 BCE. Natagpuan ito sa mga clay tablet at mga inscriptions sa mga palasyo at iba pang gusali. Ang Linear B ay isang uri ng pagsulat na gumagamit ng mga simbolo para sa mga syllables, hindi tulad ng alphabet na bawat letters ay kumakatawan sa isang tunog. Samantala, natuklasan ang Linear B sa mga lugar tulad ng Knossos sa Crete at Pylos, sa Mycenae at Thebes sa mainland Greece. Subalit noong una ay hindi alam kung anong wika ang ginagamit nito. At noon ngang 1952 ay isang British architect na si Michael Ventris ang nakapag-decode ng Linear B at natuklasan na ito ay isang sinaunang anyo ng Greek language. Maliban dito, ang Linear B ay mayroong higit sa 200 symbols. At ang mga simbolong ito ay nahahati sa dalawang uri, ang mga syllabic sign at mga ideogram.
Ang mga syllabic sign ay ginagamit para isulat ang mga syllables ng wika, habang ang mga ideogram naman ay kumakatawan sa mga bagay o konsepto tulad ng mga produkto, hayop o uri ng serbisyo. Halimbawa, may simbolo para sa langis at may simbolo naman para sa alak. Ang pangunahing gamit ng Linear B ay para sa pagre-record ng mga produkto, listahan ng mga manggagawa at mga ulat patungkol sa agriculture. Ang mga documents na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa structure ng lipunan at ekonomiya ng mga Mycenaean. Ang mga palasyo na nagsisilbing sentro ng kapangyarihan at pamamahala ay ang pangunahing lugar kung saan natagpuan ang mga inscriptions ng Linear B. Subalit ang Linear B ay mayroon ding mga limitations bilang isang sistema ng pagsulat. Dahil dito, ang mga gumagamit nito ay kailangang mag-adjust at mag-improvise. Ngunit sa kabila ng mga limitations na ito, naging epektibo naman ang Linear B sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Mycenaean. Sa kabilang dako, noong bumagsak ang Mycenaean civilization bandang 1200 BCE, ay nawala rin ang paggamit ng Linear B. Ang pagkawala ng sistemang ito ay bahagi ng mas malawak na pagbagsak ng mga sinaunang sibilisasyon sa Eastern Mediterranean, na kilala bilang Bronze Age Collapse. Number 5. Phoenician. Ang Phoenician ay isang sinaunang wika na ginamit ng mga Phoenician, isang grupo ng mga tao na nakatira sa eastern part ng Mediterranean sa mga lungsod tulad ng Tyre, Sidon at Byblos, na ngayon ay bahagi ng Lebanon. Ang Phoenician script ay isang abjad, ibig sabihin gumagamit ito ng mga simbolo para sa mga consonant at bihira lamang para sa mga vowels. Mayroon itong 22 letters na isinusulat mula kanan patungo sa kaliwa. Ang mga pinakalumang inscriptions ng Phoenician ay nagmula pa noong 1200 BCE at ginamit ito hanggang 1st century CE. Ang alphabet na ito ay practical at madaling gamitin, kung kaya't mabilis itong kumalat sa buong Mediterranean sa pamamagitan ng trading at colonization. Maliban pa rito, ang mga Phoenician ay itinuturing din bilang mahuhusay na merchant at sailor. At ito ang dahilan kung bakit kumalat ang kanilang wika at alphabet sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Ang kanila namang mga colony tulad ng Carthage sa North Africa ay nagdala ng Phoenician language at kultura sa maraming rehiyon. Bukod pa dito, ang mga inscription sa Phoenician ay natagpuan hindi lamang sa kanilang mga pangunahing lungsod, kundi pati na rin sa mga lugar tulad ng Cyprus, Malta, Sicily at Iberian Peninsula. Subalit, sa paglipas ng panahon ay nagbago ang Phoenician script at nagkaroon ng iba't ibang version. Ang Punic, isang uri ng Phoenician, ay ginamit sa Carthage at sa ibang mga colony. At habang tumatagal ay mas lalong naging kilala ang Punic at nagkaroon ng sariling mga characteristics kumpara sa original na Phoenician. Ang Neo-Punic naman na lumitaw noong huling bahagi ng 1st millennium BCE ay itinuturing naman bilang isang mas madaling version ng Punic. Samantala, isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng Phoenician language ay ang impluensya nito sa pagbuo ng Greek alphabet. Hiniram ng mga ancient Greeks ang Phoenician script at iniangkop ito para makagawa ng sarili nilang sistema ng pagsulat. Ito ang naging daan sa pagbuo ng Latin alphabet na basehan ng maraming modern alphabet sa western part ng mundo. Bagamat hindi na ginagamit ang Phoenician bilang wika, ang mga fossils ng kanilang alphabet at inscriptions ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kultura, trading system at pakikipag-ugnayan sa ibang sibilisasyon. Number 6. Cuneiform. Ang cuneiform ay isa sa mga pinakaunang paraan ng pagsulat sa kasaysayan ng tao. Nagsimula ito noong 3rd millennium BCE sa Mesopotamia na ngayon ay bahagi ng Iraq. Ang pangalan na cuneiform ay nanggaling sa Latin word na cuneus, na ang ibig sabihin ay wedge dahil ang mga simbolo nito ay pointed shape at inukit sa basang clay gamit ang stylus. Nagsimula ang cuneiform sa Uruk noong 3400 BCE. Noong una, ginamit ito para sa simpleng pagre-record tulad ng mga listahan ng produkto at inventory. Ngunit habang tumatagal ay naging mas komplikado ang mga simbolo nito at umabot sa mahigit 1,000 na iba't ibang mga simbolo. Subalit noong panahon ng Akkadian Empire noong 24th century BCE ay nabawasan ang bilang ng mga simbolo ng humigit kumulang 600.
Samantala, ang cuneiform ay isang hindi tiyak na wika kundi ito ay isang sistema ng pagsulat na ginamit para sa iba't ibang wika. Ang unang wika na naisulat sa cuneiform ay ang Sumerian pero ginamit din ito para sa Akkadian, Babylonian, Assyrian, Hittite at sa iba pang wika sa rehiyon. Ang mga characters nito ay maaring kumatawan sa mga salita, parts of speech o tunog. Mayroon ding mga logogram na kumakatawan sa mga salita o phrases. Dagdag pa rito, ang mga scribe naman o tumutukoy sa mga specialist writers ang siyang pangunahing gumagamit ng cuneiform. Sila ay nag-aaral sa mga scribal school at may mga taon para sa kanilang training. Ang kanilang pangunahing kagamitan ay ang stylus na gawa sa reed at ang mga clay tablets. Ang mga text ay inukit sa mga basang tablet at pagkatapos ay pinapatuyo o iniihaw para maging matibay. Maliban pa rito, ang cuneiform ay ginamit din sa iba't ibang uri ng documents. Ang ilan sa mga pinakalumang text gamit ito ay ang mga records na may kaugnayan sa ekonomiya at administrasyon. Gayon din maraming mga literature, batas, medicines at astronomy ang naisulat din sa cuneiform. Ang kilalang Epic of Gilgamesh na isa sa mga pinakasinaunang literary work ay naisulat din sa cuneiform. Number 7, hieroglyphs. Ang hieroglyphs ay isang writing system na ginamit ng mga tao sa Egypt noong unang panahon. Ang salitang hieroglyphs ay nanggaling sa Greek word na ang ibig sabihin ay sacred carving. Naniniwala ang mga ancient Egyptians na ang paraan ng pagsulat na ito ay nagmula sa mga Diyos, lalo na kay Thoth, ang Diyos ng karunungan. Ginamit ang pagsulat na ito sa loob ng halos 3,000 years. Kaugnay pa nito, ang hieroglyphs ay binubuo ng mga simbolo na kumakatawan sa iba't ibang bagay, tunog at ideas. Ang mga simbolo ay maaaring magpahiwatig ng mga hayop, tao, halaman at iba pang bagay. Subalit, ang sistema ay komplikado dahil ang isang simbolo ay maaaring mangahulugan ng isang bagay, tunog o ideya depende sa konteksto nito. Halimbawa, ang simbolo ng isang ibon ay maaaring mangahulugan ng ibon mismo, tunog na A o isang ideya na may kaugnayan sa ibon. Gayon din, may tatlong pangunahing uri ng mga hieroglyphs na kinabibilangan ng logogram, phonogram at determinative. Ang mga logogram ay tumutukoy sa mga simbolo na kumakatawan sa mga salita o parts of speech. Ang mga phonogram naman ay mga simbolo na kumakatawan sa mga tunog. Habang ang mga determinative naman ay hindi binibigkas ngunit nagbibigay ng karagdagang kahulugan o konteksto sa mga salita. Ang combination ng mga ito ay nagbibigay daan sa mga ancient Egyptians na magpahayag ng mga komplikadong ideas at konsepto. Maliban pa rito, ang mga hieroglyph ay karaniwang inukit sa mga pader ng mga templo, libingan at mga monuments. Isinusulat din ito sa papyrus, isang uri ng papel na gawa sa mga halaman na tumutubo sa tabi ng Nile River. Ang pagsusulat sa papyrus ay mas practical para sa pang-araw-araw na paggamit, habang ang mga ukit naman sa bato ay ginagamit para sa mga ceremonial inscriptions. Number 8, Harappan script. Ang Harappan script, na kilala rin bilang Indus script, ay isang sinaunang sistema ng pagsusulat na ginamit ng mga tao sa Indus Valley Civilization mula 2600 BCE hanggang 1900 BCE. Ang Harappan script ay nakita sa iba't ibang bagay tulad ng mga seal, clay pot at mga bagay na gawa sa metal at bato. Ang mga inscriptions ay karaniwang maikli, na kadalasan ay ilang mga simbolo lamang. Ipinapakita nito na maaaring ginamit ito sa pang-araw-araw na transaction o personal na layunin. Mayroon namang humigit kumulang 400 hanggang 600 na iba't ibang simbolo ang natuklasan, ngunit hindi pa tiyak ang eksaktong bilang dahil ang ilang mga simbolo ay maaaring variant lamang ng iisang karakter. Magkakaiba naman ang anyo ng mga simbolo mula sa mga simpleng hugis hanggang sa mga larawan ng mga hayop at tao. Ang ilan sa mga simbolo ay mukhang mga larawan na kumakatawan sa mga bagay o idea, habang ang iba naman ay tila mas abstract. Subalit, isa sa mga pangunahing problema sa pag-interpret ng Harappan script ay ang kawalan ng text na mayroong dalawang wika, tulad ng Rosetta Stone na naging susi sa pag-unawa sa Egyptian hieroglyphs.
Dagdag pa rito, ang mga inscriptions ay karaniwang maikli lamang kung kaya't mahirap malaman ang konteksto at ang grammar ng script. Maraming mga scholar ang nag-aaral tungkol sa mga pattern at dalas ng mga simbolo upang subukan at maunawaan ang kanilang mga kahulugan. Karagdagan pa, may iba't ibang ideas tungkol sa harapan script. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang uri ng proto-writing system na nangangahulugang hindi pa ito kumpleto o buo bilang isang sistema ng pagsusulat na kayang ipahayag ang lahat ng aspeto ng wika. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay maaaring isang logographic system kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang salita tulad ng sa Chinese script. Mayroon ding mga teorya na nagsasabi na maaaring ito ay isang syllabic script kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang syllable. Number 9, Pahlavi. Ang Pahlavi ay isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginamit para sa Middle Persian, ang official language ng Sasanian Empire mula 3rd hanggang 7th century CE. Mahalaga ito sa kasaysayan ng Iran at sa mga kalapit na lugar dahil ginamit ito sa pagsulat ng mga religious text, lalo na ng Zoroastrianism, ang pangunahing relihiyon ng mga Persian noon. Kaugnay din nito, may 3 pangunahing uri ng Pahlavi script na kinabibilangan ng Inscriptional Pahlavi, Book Pahlavi at Psalter Pahlavi. Ang Inscriptional Pahlavi ay makikita sa mga monumento at gusali na nakaukit sa bato. Ang Book Pahlavi naman ay ginagamit sa mga manuscript at mga libro. Habang ang Psalter Pahlavi naman ay ginagamit sa ilang Christian religious text. At bawat isa sa mga ito ay may sariling style. Ngunit lahat sila ay nagmula sa Aramaic script. Gayun din, ang Pahlavi script ay may kaugnayan sa Aramaic script, kung kaya't marami sa mga letters nito ay galing sa Aramaic. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang isang sistema ng pagsusulat upang magamit sa bagong wika at kultura. Ang Pahlavi ay mayroon ding mga letters na nagpapakita ng tunog at mga ideogram. Ang mga ideogram ay mga simbolo na kumakatawan sa mga salita o konsepto at marami sa mga ito ay hiniram mula sa Aramaic. Subalit, isa sa mga malaking hamon hinggil sa pag-aaral ng Pahlavi script ay ang kalituhan dahil maraming letters ang magkapareho ang itsura pero magkaiba ang tunog o kahulugan. Sa kabila nito, ang mga Iranistic scholars ay patuloy na nagsisikap na maunawaan ito upang nang sa gayon ay mas mapalawak pa ang ating kaalaman tungkol sa ancient Iran at mga kalapit na lugar nito. Karagdagan pa, ginamit ang Pahlavi script sa iba't ibang uri ng teksto, mula sa mga official documents at mga batas hanggang sa mga religious text at literary work. Ang mga manuscripts naman na nakasulat sa Pahlavi ay mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan ng Zoroastrianism at ng mga paniniwala at gawain ng mga ancient Persian. Halimbawa, ang Bundahisn, isang mahalagang Zoroastrian text, ay nakasulat sa Pahlavi at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa cosmology, theology at mythology ng Zoroastrianism. Number 10, Rongorongo. Ang Rongorongo ay isang sinaunang sistema ng pagsusulat mula sa Rapa Nui, isang maliit na isla sa Central Pacific na bahagi ng Chile. Natuklasan ito noong kalagitnaan ng 19th century at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito lubusang nauunawaan. Ang mga simbolo ng Rongorongo ay kakaiba at walang kapareho sa ibang mga kilalang writing system. Binubuo ito ng mga simbolo na kumakatawan sa mga bagay, hayop o ideas. Maaaring gumagamit din ito ng mga simbolo para sa tunog ng mga salita. Ang mga inscriptions naman ng Rongorongo ay kadalasang nakaukit sa mga wooden tablets na tinatawag na Kohaw Rongorongo. Mayroon ding ilang inscriptions sa ibang mga bagay tulad ng mga sticks at mga rebulto. Ang mga inscriptions namang ito ay madalas na isinusulat sa isang paraan na tinatawag na Boustrophodon, kung saan ang teksto ay isinusulat mula kaliwa patungo sa kanan sa isang linya. Ang ganitong paraan ng pagsulat ay nagpapahirap sa pagbasa at pag-unawa sa mga inscriptions na ito. Sa ngayon, mayroong humigit kumulang 25 hanggang 30 tablets na mayroong mga inscriptions ng Rongorongo na natagpuan at inaalagaan sa iba't ibang museum at collection sa buong mundo. Ngunit marami sa mga tablets na ito ay nasira na dahil luma na ang mga ito. Samantala, isa sa mga teorya tungkol sa Rongorongo ay nagsasabi na maaaring ginagamit ito upang maalala ang mga kwento, kasaysayan o ritual ng mga sinaunang tao sa Rapa Nui.
Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang sistema ng pagsulat na ginagamit sa pamahalaan o mga religious text. May mga nagsasabi rin na ang mga inscriptions ay maaaring naglalaman ng mga alamat at mythology ng mga tao ng Rapa Nui na nagpapakita ng kanilang pananaw sa mundo.